Tumatakbo ka ba? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit niya sa mata na mahirap i-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay in-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung good, bad, at side effects ng running sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Sobrang dami na ang nahuhook sa running ngayon at nagsisimula na ang kanilang mga running era. At isa na ako dyan. Pero alam mo ba na ang pagtakbo ay hindi lamang may epekto sa ating mga puso, kundi pati na rin sa ating mga mata. Yes, hindi lang pampapayat o kaya pampalakas ng stamina ang running. May mga direct at indirect effects din to sa ating mga mata. Unahin natin yung mga good effects dito. Ang running ang isa sa mga pinaka-beneficial na activity para sa magandang circulation ng ating mga dugo sa ating katawan. Kapag tumatakbo ka ay bumibilis din ang blood flow at nagiging efficient ang delivery ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Including na dyan yung ating mga mata. Tandaan natin na yung retina sa ating mga mata ang isa sa mga pinaka-metabolically active na tissue sa ating katawan. Ibig sabihin, mataas ang demand nito sa oxygen. So, kung maganda yung circulation ng dugo mo dahil sa running, ay maganda ang epekto nito sa ating mga retina at mas napapangalagaan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit merong mga studies na nagpapakita na ang regular aerobic exercise tulad ng running ay nakakababa ng risk or ng chance na magkaroon ng mga sakit sa retina tulad ng diabetic retinopathy at age-related macular degeneration. Na nagawan ko na pareho ng videos na pwede nyo nang panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Bukod pa dyan, ang running ay nakakatulong din sa pagkontrol ng mga systemic diseases tulad ng high blood at diabetes. Ito ang dalawa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa Pilipinas. Kapag tumatakbo ka regularly, ay kaya nitong pababain ang blood sugar level at mapabuti yung insulin sensitivity. Sa hypertension naman ay tumutulong din ito na pababain yung blood pressure ng ating mga katawan. So indirectly, ang running ay nakakatulong para maprotektahan ang mga maliliit na ugat ng retina or yung mga microvasculature. Kapag healthy ang ugat ng ating mga retina, ay less ang chance na magkaroon ito ng hemorrhages, exudates at iba pang komplikasyon dito. Ang isa pang interesting na effect ng running ay yung epekto nito sa intraocular pressure or pressure sa loob ng ating mga mata. Sa mga pasyenteng may risk magkaroon or meron ng glaucoma, ay importante ang intraocular pressure. Kailangan ito ay nakokontrol at napapababa para hindi ito makasira sa ating mga optic nerve at mag-cause ng pagkabulag. Studies have shown na after aerobic exercise like running, ay nagkakaroon ng transient na pagbaba ng intraocular pressure. Ibig sabihin, pwedeng pansamantalang bumaba ang pressure sa loob ng mata after mo tumakbo. Hindi ito kapalit ng gamot, pero magandang supplementary ito para sa mga at risk. May video na rin ako about glaucoma, panoorin nyo na lang din. Ngayon, punta naman tayo sa mga relatable na effect na pwede mo maramdaman habang ikaw ay tumatakbo. Napapansin mo rin ba na parang mas nagiging malinaw ang paningin mo after mong tumakbo? Marami ang nagsasabi nito, pero pwedeng ito ay dahil sa magandang circulation ng dugo sa ating mga mata at alertness. Kapag active kasi ang katawan mo, ay nagiging active din ang utak mo, na pwedeng maging dahilan para maging mas responsive ang visual processing. Pero tandaan, ay temporary lamang ito at hindi pa ito napapatunayan ng studies. So hindi ibig sabihin na kayang pagalingin ng pagtakbo ang mga iba't ibang nagkokos ng sakit or paglabo ng paningin.
So kung may paglabo, kailangan mo pa rin magpatingin sa ophthalmologist para malaman kung ano ang sanhi nito at mabigay yung tamang gamutan. Pero hindi lahat syempre ay positive ang pwedeng maging effect ng running sa ating mga mata. May mga possible na side effects din ang running sa ating mga mata, lalo na kung hindi ka prepared at extreme ang mga ginagawa mo. Isa sa mga pinaka-common ay dry eyes or mabilis na pagtuyo ng mga mata. Syempre kapag tumatakbo ka outdoor, ay na-expose ka sa hangin, alikabok at araw. At habang tumataas ang speed mo ay mas tumitindi din ang airflow na tumatama sa iyong mga mata, na pwedeng magdulot ng mas mabilis na pag-evaporate ng tear film na pumoprotekta sa ating mga cornea. Kaya minsan ay pwede ka makaramdam ng paghapde, pagluluha, parang may puwing sa mata, o di kaya pamumula pagkatapos mo tumakbo. Para naman sa mga contact lens users, ay tricky ang pagtakbo para sa kanila. Dahil nga sa hangin ay pwedeng mas mabilis matuyo ang kanilang mga mata at contact lens, na pwedeng mag-cause ng discomfort at pagtutuyo ng mata, at worse ay pwede itong matanggal habang tumatakbo. Kaya kung ikaw ay naka-contact lens habang tumatakbo ay magbaon ka ng lubricating eye drops o di kaya ay gumamit ng mga goggles para maprotektahan ang iyong mga mata. Kung runner ka naman sa open roads or sa mga trails, ay sobrang exposed ka sa araw. Ang prolonged exposure sa UV light ng araw habang tumatakbo, lalo na kung tanghali, ay pwedeng mag-cause ng long-term damage tulad ng pterygium or pugita at katarata. Ang pterygium ay yung excess na balat sa puti na parte ng ating mga mata na gustong tumawid dun sa boundary papunta sa itim na parte nito. Ang katarata naman ay ang pamumuti or pag-uulap ng ating mga lente na pwedeng dahil sa exposure sa UV light na pwedeng mag-cause ng unti-unting paglabo nito. May mga videos na rin akong nagawa about sa dalawang sakit na ito na pwede nyo na ring panoorin. Common ito sa mga taong laging exposed sa araw tulad ng mga runners, cyclists, or mga outdoor workers. Kaya napaka-importante ng paggamit ng proteksyon sa mata tulad ng mga sunglasses na may UV protection. May mga pagkakataon din na pwede kang maka-experience ng mga visual disturbances habang tumatakbo. Halimbawa, parang may biglang kumislap na ilaw or mga zigzag na lines na makikita mo sa iyong mga paningin. Ito ay maaaring exercise-induced migraine aura. Hindi ito common pero ito ay pwedeng mangyari lalo na kung ikaw ay dehydrated, sobrang pagod, kulang sa tulog, at sobrang intense ng workout mo. Usually ay temporary lang naman ito at nawawala din ng kusa. Pero again, kung ito ay madalas mangyari at hindi nawawala, ay magpa-check up na kayo sa inyong mga doktor sa mata. Isa pang pwedeng mangyari at kailangan mabantayan ay yung mga Valsalva-related na epekto. Kapag sobrang intense ang workout mo, lalo na kung ikaw ay nagpipigil na ng hininga at napapairi na dahil sa effort, ay pwede itong mangyari sa iyo, na pwedeng mag-lead sa komplikasyon sa retina tulad ng retinal hemorrhages or pagdurugo dito. Although sobrang rare mangyari nito, ay posible pa rin itong mangyari. So, ang main na tanong dito ay nakakasira ba ang running sa ating mga mata? Ang sagot ay hindi kung tama ang ginagawa mo. Sa katunayan ay mas maraming benepisyo ang pwedeng mabigay nito sa ating mga mata kumpara sa mga risks na pwedeng mangyari. Pero tulad ng iba pang activities ay kailangan gawin mo ito ng tama. Kaya napaka-importante ng hydration. Dahil kapag dehydrated ka, ay bukod sa pwede itong mag-cause ng dry eyes, ay pwede rin itong mag-cause ng visual disturbances. Kaya napaka-importanteng uminom bago, habang at pagkatapos tumakbo. Isa pang practical tip ay iwasan yung tumakbo kapag napakatirik ng araw. Kung wala ka namang choice, ay magsuot ng mga protection sa mata tulad ng sunglasses na may UV protection. Hindi lamang ito para sa comfort pero para sa long-term na protection ng iyong mga mata. Kung pawisin ka naman ay siguraduhin na hindi papasok ang pawis mo sa iyong mga mata dahil pwede itong mag-cause ng irritation dito. Gumamit ng headband para ma-absorb ang pawis kung kinakailangan.
Para naman sa mga may existing eye conditions tulad ng glaucoma, retinal problem, or recent eye surgeries, ay magpakonsulta muna kayo sa inyong mga ophthalmologist bago kayo tumakbo. Dahil merong mga conditions na kailangan ng modification sa kanilang mga running programs. Halimbawa, sa mga may advanced glaucoma, ay iwasan yung mga activities na pwedeng mag-cause ng big spike sa intraocular pressure. Sa kabuuan, ang running ay isang magandang activity hindi lang para sa ating mga kabuuang kalusugan, kundi pati na rin sa ating mga mata. Pinapabuti nito ang circulation, tumutulong sa pagkontrol ng mga systemic diseases, at may potential benefits pa sa pagkontrol ng intraocular pressure. Pero again, meron pa rin itong pwedeng mga side effects, lalo na kung may exposure sa UV light at exposure sa hangin na pwedeng mag-cause ng pagtuyo nito, na pwede namang maiwasan kung may tamang kaalaman at preparasyon. Kaya ang bottom line ay tumakbo ka, pero tumakbo ka ng tama. Alagaan mo hindi lang ang puso mo, pati na rin ang mata mo. At kung meron kang maramdaman, bago, habang, or pagkatapos mong tumakbo, ay ipa-check up mo na kagad ang iyong mga mata. Huwag na huwag mo itong baliwalain. At kung meron kang kilala na nasa kanilang running era na, ay i-share mo lang ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung epekto ng pagtakbo sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions ngayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.